Magandang araw sa inyong lahat, nagbabalik ang TNT Trends and Tour Channel. Kakapasok lang na balita ngayon, ayon sa TV Patrol sa ulat ni Katrina Domingo, ayon daw sa anak ni Rodrigo Duterte na si Sara Duterte, sa pilitin na dadalhin daw si Mr. Rodrigo sa Netherlands upang imbestigahan doon dahil umano sa mga kasong ibabato sa dating president. Ayon sa PEP News ngayon, ICC warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte, isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas, ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa Maasin, Timog Leyte, Republika ng Pilipinas. Procedural History. Noong ika-19 ng Abril taong 2021, itinalaga ng Panguluhan ang sitwasyon sa Republika ng Pilipinas ang Philippines sa Kamara. Noong ika-15 ng Setyembre taong 2021, pinahintulutan ng Kamara sa isang nakaraang komposisyon, ang pagsisimula ng imbestigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas ng Philippine Situation kaugnay ng mga krimen sa loob ng jurisdiction ng Korte, na sinasabing ginawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre taong 2011 at ika-16 ng Marso taong 2019 sa konteksto ng kampanyang digmaan laban sa droga. Noong ika-24 ng Hunyo taong 2022, kasunod ng kahilingan sa pagpapaliban mula sa Pilipinas at pansamantala pagsuspend ng mga aktibidad sa pagsisiyasat, hiniling ng prosekusyon sa Kamara na pahintulutan ang pagpapatuloy ng investigasyon sa sitwasyon ng Pilipinas. Noong ika-26 ng Enero taong 2023, pinahintulutan ng Kamara ang prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa sitwasyon ng Pilipinas. Noong ika-18 ng Hulyo taong 2023, kinumpirma ng Appeals Chamber ang desisyong ito. Noong ika-10 ng Pebrero taong 2025, ang prosekusyon, sa ilalim ng selyo at ex parte, na magagamit lamang sa prosekusyon, ay nag-apply para sa isang warrant of arrest ang application para kay Rodrigo Roa Duterte Mr. Duterte, bilang isang di umano'y hindi direktang katuwang sa paggawa alinsunod sa Artikulo 25 ng batas na nasasakupan sa loob ng mga jurisdiction ng batas laban sa sangkatauhan sa loob ng mga sumusunod na krimen. Ika-1 ng Nobyembre taong 2011 at ika-16 ng Marso taong 2019 ang kaugnay na panahon. Alinsunod sa unang pangungusap ng Artikulo 19 ng batas, nalaman ng Kamara, batay sa mga materyal na isinumite at walang pagkiling sa mga pagpapasya sa hinaharap sa usapin, na ang kaso laban kay Ginoong Duterte ay nasa jurisdiction ng Korte, 11 nasisiyahan ang Kamara na ang mga insidenteng inilarawan sa aplikasyon ay katumbas ng mga krimen laban sa sangkatauhan na ginawa ni Duterte bilang isang pambansang krimen. Tungkol sa temporal na jurisdiction, naaalala ng Kamara na bagaman ang pag-alis ng Pilipinas mula sa batas ay nagkabisa noong ika-17 ng Marso taong 2019, ang Korte ay nagpapanatili ng jurisdiction na may kinalaman sa mga di umano'y krimen na naganap sa teritoryo ng Pilipinas habang ito ay isang partido ng Estado, mula ika-1 ng Marso taong 2011 hanggang sa 2016 na ipinapaalala pa nito. Ang jurisdiction ng Korte at ang mandato ay isinasagawa alinsunod sa mga probisyon ng statute, isang internasyonal na kasunduan kung saan ang Pilipinas ay isang partido sa panahon ng mga sinasabing krimen kung saan ang investigasyon ay pinahintulutan. Sa pamamagitan ng pagratipika sa batas, tahasang tinanggap ng Pilipinas ang jurisdiction ng Korte sa loob ng mga limitasyong ipinag-uutos ng kasunduan. Ang mga probisyong ito at ang kasunod na mga obligasyon ay nananatiling naaangkop sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas mula sa batas. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. Please like and share and comment down below. Thank you for watching.